Panginoon, marami pong salamat o Diyos sapagkat ikaw ay mabuti, tapat, dakila at walang katulad. Ang iyong habag o Diyos ay napakayaman, Panginoon, at magpakailanman. Ang iyong biyaya ay masagana sa iyong mga anak na nagsisampalataya at nananalig sa iyo, Panginoon, at nagsisiibig sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoong Yesus, na patuloy po naming ipinapasakop ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, Panginoong Yesus sa banal. Sa iyo lamang ito, Panginoong Yesus sa banal. At ikaw ang may hawak nito, ikaw ang may plano sa aming mga buhay. Kaya ingatan mo ang aming mga buhay. Itago mo kami sa ilalim ng iyong bagwis. Salamat sa umaga at maghapon at magdamag na kung saan kami sinasamahan mo, kami iniingatan mo, kami tinatanglawan mo, Panginoon, at kami linulukuban mo ng kapangyarihan ng iyong dugo at pinapaikot mong lagi ang iyong apoy na pader ng iyong kaligtasan. Salamat sa iyong mga anghel, higit sa lahat sa iyong espiritu na siya nagbibigay sa amin ng katalinuhan, karunungan at kaalaman at banal na pagkatakot sa iyo. Salamat sa kapangyarihan mo, banal na espiritu. Salamat po sa iyong mga pangako sa bawat araw, sa mga nagsisikap na laging hanapin at unahin ang iyong mukha, Panginoong Yesus. Salamat sa patuloy na paghahari mo sa buhay namin. Hanggang sa dumating ka ay makita ka lagi sa buhay po namin at lagi kaming sumusunod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, patuloy naming pinapasakop ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. Ihanda mo ang aming mga puso sa pakikinig po namin ng iyong salita. Inaanyayahan namin ang banal mong Espiritu na bigyan kami ng pangunawa, karunungan, kaalaman, i-enlighten mo ang bawat isa sa amin, i-encourage mo, i-lift up mo, Panginoong Yesus, kami mga buhay na naguguluhan, dakilang Diyos, because you are the God of peace, Panginoong Yesus sa banal. Kaya Lord, dumating ka sa mundong ito upang bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan, and you are with us, dakilang Diyos na makapangyarihan. Kaya salamat po na ikaw ay laging nasa tabi namin at ikaw ay lagi naming kasama, Panginoon, sa pangunguna ng iyong Espiritu. Lord, pagpalain mo ang iyong mga salita sa gabing ito. Pahiran mo ito ng langis ng iyong Espiritu at maging buhay ito sa bawat buhay ng bawat isa po sa amin, dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat po. Tinatagubilin namin ang buong oras pong ito sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang amin dalangin. Amen and Amen. So, praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon. Kamakailan ay pinag-usapan natin yung paghanap sa mukha ng Panginoon in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. At muli tayong babalik sa pating pong mga talakayan nung mga next kamakailan na nakaraan na prayer meeting po natin ay pinag-usapan natin yung prayer ni Paul about doon sa Colossian, patungkol po doon sa pagmamahal o pag-ibig sa mga kapatiran po doon sa iglesia ng Colossian. Okay? Ngayon ay pag-usapan po natin yung prayer ni Paul doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 11 to 12. Na kung saan ay doon ay makikita natin that we need to understand the context, no? Yung panalangin ni Paul, okay? To be counted worthy. That is the prayer of Paul, na ang kanyang panalangin ay tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating pong Panginoon. According doon sa 2 Thessalonica o kalawang Thessalonica chapter 1 verse 11 to 12. At dito makikita natin yung prayer ni Paul sa mga iglesia ng ating Diyos o to the saints na kung saan ay kinakailangan dumakad, okay? Doon sa kaluwalhatian at doon sa benepisyo, okay? Na kung saan yung kanyang buong puso na paglakad sa kalooban ng Panginoon. At doon sa kanyang panalangin sa mga mananampalataya para ma-inspire sila sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon na sila ay tumugon, okay, sa ating pong Panginoong Yesus. Na kung saan para sa kanilang pagtugon ay sila ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating pong Panginoon. Ng buong puso sa harapan ng ating Diyos. And he also connected this with the ability to fulfill all of God's will in their lives. Kaya sabi sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 to 12. Sabi ni Paul,
Therefore, we also pray always for you, that our God would count you worthy. Amen po? Of this calling, and fulfill all the good pleasure of His goodness in the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, in Him. So, dito makikita natin, therefore, sabi ni Paul, we also pray always for you. Nandoon yung lagi na panalangin ni Paul na paralel, maging karapat-dapat saan sa panawagan ng ating pong Panginoon. Pag sinabi mong therefore o kundi, sabi niya, we gain understanding of this prayer. Kailangan maintindihan po natin itong panalangin ito by understanding kung ano yung sinabi ni Paul bago doon. Kaya nga sabi niya doon sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 4 to 10, I boast of, sabi niya, your patience, meaning your perseverance in faith, in all your persecution and tribulation. Sabi niya, pag-uusig at paghihirap, that you endure. O sabi doon, na kayo ay makapanatili, which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be counted worthy of the kingdom. Amen? Para maging counted tayo, nakarapat-dapat saan? Sa kaharian ng Diyos. Since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you, and to give you who are troubled rest, when He comes in that day to be glorified, His saints, and to be admired or marveled at. Sabi niya doon. Dito makikita natin na kung saan ay maintindihan natin itong panalangin ito ni Paul para doon sa iglesia ng ating pong Panginoon. Meaning to say, wala pa tayo sa tinatawag na persecution. Bagamat sa iba ay dumaranas na po sila nito sa iba't ibang mga bansa and tribulation. Pero sabi niya doon, dapat kayo ay makapanatili pagdating ng mga panahon na iyon. Kasi ito yung which is manifest evidence of the righteous judgment of God. Iisa-isahin po natin yan para maintindihan po natin. Kaya dito makikita natin, Paul affirmed their perseverance and persecution. Earlier, sinulat niya that he sent Timothy, isinugo niya ang kanyang disipulo na si Timoteo para i-encourage ang iglesia na hindi sila matigatig sa mga mangyayari. That is 1 Thessalonians chapter 3, verse 2 and 4. Kaya sabi niya sa verse 2 ng chapter 3, Timothy, sabi niya, to encourage you para kayo ay bigyan ng kalakasan, that no one should be shaken by this affliction, na walang sino mang mayayanig pagdating ng alin? Ng ganitong sitwasyon, ng kahirapan o ng pag-uusig. For you yourself know that we are appointed to this. It is appointed. Ibig sabihin, mangyayari. Okay? For in fact, we told you before when we were with you that we would suffer tribulation. Just as it happened. Sabi lang unang Thessalonians chapter 3 verse 2 to Paul. So yun po yun, kaya merong affirmation. Okay? Na kailangan magkaroon tayo ng perseverance in time of persecution. Magpatuloy po tayo. At dadaan po tayo dito, and there is no shortcut in our Christian life. And second, Paul went to cities to strengthen the cities, the believers in the city. Okay? Para palakasin ang mga mananampalataya doon sa bayang iyon. Na kung saan, para sila i-remind o paalalahanan
that they would persecuted. Dahil sila ay inuusig. Kaya sabi niya doon sa verse 22 ng Acts chapter 14, verse 22. Paul went to cities to strengthen believers para sila'y paalalahanan. Dito makikita natin na sabi niya, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulation. Ano sabi ni Paul? We must through many tribulation. Maraming paghihirap. Okay? Enter the kingdom of God. Sa pagpasok mo sa kaharian ng Diyos. Anong dinadaanan natin ngayon na tribulation? Itong pandemyang ito. Itong paghihirap na ito na nangyayaring ito para sa atin. So ganun talaga. Doon masusubok ang ating buhay Kristiyano. Wala pa tayo doon sa final eh. Kasi in these last days, there is a great revival, and after great revival, the great awakening, there is a judgment na darating. At darating dyan ang persecution, darating dyan ang tribulation. So sa ngayon, medyo okay pa tayo. Kaya bawat pagkakataon na meron po tayo, samantalahin natin hanggat malaya pa tayo na makapag-gather at makapangaral ng salita ng Panginoon o makapagpatotoo sa mga taong nag-aantay ng kaligtasan ng ating pong Panginoon. And then, Paul identified 3 ways that the Lord has wisely or righteously determined to use persecution para gamitin ang pag-uusig in the simple mistreatment of others to strengthen and transform the saints, para mabago yung mga binanal. It is manifested evidence or proof of God's righteous or good leadership sa mabuting pangunguna. It is proof that God is judging or leading His people in a wise way that lead to the greatest benefits by appointing them to endure persecution in this age. At nandirito po tayo sa huling kapanahunan. Kung dumating man ang mga pagkakataong iyon, manatili po tayo, mga kapatid ko, kay Kristo. Magpakatatag po tayo sa ating nasimulan na inilagay ng Diyos sa puso nating pananampalataya na tayo ay nanalig sa ating Diyos. Kaya sabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 4 to 5. All your persecution which is manifest evidence of the righteous wise judgment of God. That is a wise judgment of God. Okay? God allowed this. Mag-manifest ang evidence ito para makita yung ating totoong pagiging Kristiyano. Na tayo ay nananalig at sumusunod sa Panginoon. Anuman at mangyari, mananatili po tayo sa Panginoon. Una, it requires a spiritual insight to agree with this judgment. Mag-agree tayo doon sa paghatol ng Panginoon. Kaya nga, leadership decision to appoint us to endure persecution as part of His wise leadership. Katulad ng pagbibigay na ni Paul sa iglesia na kanyang pinangunahan to enable us to give him a worthy response. Amen? Para magkaroon tayo ng karapat-dapat na pagtugon na pagdumating ang mga pag-uusig na ito sa ating pong mga buhay. Kaya pinangunahan niya ang iglesia ng Panginoon. A wise decision, a wise leadership. Okay? Para ang iglesia ay magkaroon ng tamang pagtugon doon sa mangyayari o doon sa nangyayari. Hindi ka dapat gi-give up. Hindi ka dapat tatalikod sa pagsunod mo sa Panginoon. Now, faith is the substance of things for the evidence of things not seen. Sabi ng Hebrew
chapter 11, verse 1. So, ibig sabihin, ang pananampalatayang ito ay hindi mo siya nakikita. Pero ang pananampalataya is the substance of things hoped. Nagdadala ito ng pag-asa. Sa hindi mo nakikita, pero pinananaligan mo ito at doon ay meron kang pag-asa. Nung tinanggap natin si Kristo, personal, hindi naman natin siya nakita, pero nanalig po tayo. Amen? That is the substance of things of hope. Nung tayo ay nanalig, bagamat hindi natin ito nakikita. At alam natin na tayo ay sinasamahan o iniingatan ng Panginoon. E paano yung pastor? Ba't yung ibang mga tao? Ba't pastor? Bakit kailangan pang nilang ma-COVID at sila po ay namatay? Ayun din ang tanong ko sa Lord. Bakit sila namatay? God allowed this situation, maaring, sabi ng sa akin pag nilinilay, sa akin katanungan personal sa sarili ko. At ito ang tugon sa akin ng Espiritu ng Panginoon. Baka hindi nila tagalan yung pag-uusig na mangyayari sa panahon nila doon. Pag sila ay nanatili pa doon sa bayan nilang iyon. Kaya baka maaring tumalikod sila at mawala pa sila sa Panginoon. So the reason why God allowed this situation para makasama na nila ang Panginoon at hindi sila mawala. Amen? At tumalikod sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen po. And then, we must cultivate God's view of how persecution. Dapat makita natin at maunawaan po natin yung pananaw ng Diyos sa pag-uusig. Paano ito nag-work for us to our great benefits? Ano ba ang benepisyo nito para sa atin? In 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, we do not lose heart, o wag tayong mawalan ng pag-asa, o wag tayong ma-offend, sabi doon. Even though our outward man is perishing, yung panlabas na katawan o pagkatao natin ay naghihirap, sabi niya, yet the inward man is being renewed day by day. Yung ating pangloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Amen? Day by day. Sabi niya doon. And then, verse 17, for our light affliction. Okay? Light affliction. Which is but for a moment. Ano sabi niya? For a moment lang ito. Panandalian. Is working for us for more exceeding weight of glory when we do not look at the things which are seen. Pag hindi tayo tumingin doon sa mga bagay na nakikita natin, but at the things which are not seen. That is our hope. Ang Diyos na hindi mo nakikita, na siyang bumabago ng buhay natin, kaya sabi ni Paul, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong matitigatig. Bagamat naghihirap tayo sa pisikal na katawan natin, pero yung panloob natin nababago, lalong namamagnify, lalong nag-glorify ang Diyos. Lalo nating pinapupurihan ng Panginoon. Ang sabi ng isang pastor, okay, isa sa nagme-mentor sa amin, sabi niya, doon ko naintindihan, totoo pala ang COVID. Pero yung COVID na yun ang siyang nagdala sa akin ng mas malalim pang pananampalataya at relasyon ko sa Diyos. Amen po? Hindi siya nawalan ng pag-asa, kundi bagkus lalo niyang inakap ang pangako ng Diyos, lalo niyang inakap ang Panginoong Yesus. At lalo siyang lumalim sa Panginoon. Silang mag-asawa. Amen? So, that is a great testimony. Ang mga pangyayari sa buhay natin sa mundong ito, kung tinamaan man tayo, at hindi natin ito ginugusto, at may kapamaraanan ng Diyos para ma-magnify at mag-glorify ang pangalan ng Panginoon, but hindi natin ito tinatanggap sa buhay natin. Pero kung dumating man, kaya nga, doon sa iba ay dumating at na ma-magnify at naluluwalhati
ang ating Diyos, just like our Sister Minda Agustin, na magulang ni Pastora Jackie, na lalong na-magnify, na-glorify ang ating Diyos at lalong lumalim yung kanilang pagsunod sa Panginoon. Amen po. Every persecution, every affliction, or our suffering, pag si Lord po ang kasama natin, there is always hope. Amen? Because God is a good God. There is a evidence. Number 1, God discouraged us from worldliness to make us worthy. Dinidiscourage po tayo ng Diyos. Okay? Doon sa mga makasanlibutang mga bagay. Kasi minsan parang gusto natin maging worthy tayo sa mundong ito at makilala tayo eh. Ginagawa natin ang lahat. Or fit to glorify Jesus. The word worthy here, dito po sa pinag-uusapan natin, hindi ibig sabihin deserving of, but rather suited for or prepared for. Maghanda tayo o karapat dapat po tayo o fitted tayo doon. Meaning to say, ang paglakad ng karapat dapat sa harapan ng ating pong Panginoon is to walk in agreement. Amen? Nag-a-agree po tayo sa kagustuhan ng Diyos. Hindi tayo nag-a-agree kung ano kung ano yung convenient sa mundo na meron po tayo o sa atin. Kundi nag-a-agree po tayo doon sa kagustuhan ng ating pong Panginoon. To walk worthy of the Lord is to walk in agreement with His heart and ways. We give a worthy response, meaning to say, magbibigay tayo ng pagtugon na karapat dapat sa Diyos by resisting, compromise, and embracing God's way. I-resist natin yung pakikipagkompromiso. Lalayuan natin yon at aakapin natin ang kapamaraanan ng Diyos. Kaya nga, being prepared and in position by the grace of God to walk in fullness of our calling sa pagkakatawag po sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul doon sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 5, which is manifest evidence of the righteous judgment of God. Pag sinabi mong righteous judgment, that is leadership decision. Okay? Sabi niya, that you may be counted worthy of the kingdom of God. When you say counted worthy of, suited ka doon sa kaharian ng Diyos, for which you also suffer. Amen? That's the word of Paul. Una, this is how John the Baptist used this call to act in a way that is worthy. When calling Israel to bear much fruit, at to bear fruit worthy of repentance. Sabi niya doon sa Mateo chapter 3, verse 8. Hindi niya sinabi dito, deserving of repentance, which would not have made sense, but as fits or is according to genuine repentance. Amen po? Hindi deserving, kundi totoong pagsisisi. Kaya sabi ng Matthew 3 verse 7, when he or John the Baptist saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, therefore, bear fruit worthy of repentance, or the fruit of repentance. Karapat dapat na pagsisisi o totoong pagsisisi ang makita sa inyong mga buhay. Amen? So, ito yung nais ng Diyos. Lalo sa panahon nating ito. God is looking
for us sa puso natin na tayo ay magsisi ng totoo upang tayo ay maging karapat-dapat. And second, the first way in which persecution gives manifest evidence. Ito ebidensyang ito or proof of God's wise or righteous leadership is in how it leads us to align more with Jesus and His leadership. I-align po tayo. Okay? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus at ng kanyang pamumuno o pangunguna sa buhay natin. God appointed the saints o inappoint ng Diyos ang mga binanal para sila ay makapanatili sa pag-uusig so that they may be counted worthy. Amen? Para maging counted, nakarapat dapat, na kahit may mga pag-uusig nito, makapanatili tayo or transform in a way befitting sa kaharian ng ating pong Panginoon. So this is evidence of God's wise leadership. Ito yung mga palatandaan na ang Diyos sa kanyang mga desisyon, alam niya kung ano ang dapat para sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen po? Pangatlo, pressure changes the conversation that we have with God. We got connected more and more to the fact that we are living for something far more glorious and bigger than what we experience in this life. Amen po? Kaya lagi nating tatandaan, there is always pressure. Amen po? Na nangyayari sa buhay. Pressure changes the conversation that we have with God. Kaya pag tayo po ay nasa Panginoon, let us always connected with Him. Amen po? Para makita po natin yung plano ng Diyos, hindi yung bagay na nararanasan po natin dito sa buhay natin. Let us always focus on God. In evidence, number 2, sabi natin kanina, sa una, God discourages us from worldliness to make us worthy or fit to glorify Jesus. Evidence number 2, God will eventually repay or punish those who persecute His people. Amen po? Magbabayad o parurusahan ng Diyos doon sa mga umuusig sa kanyang bayan. Ang Diyos lagi ang ating tanggulan. Wala tayong karapatan para magtanggol sa sarili natin. Pag binato tayo ng tinapay, ang ibabalik natin ay pag binato po tayo ng bato, binabalik po natin tinapay na may kasamang garapon. Di ba? Binato mo nga, may tinapay. May garapon naman. Ibukol pa rin. Hindi po ganon. Okay? So, we do not get into a wrong spirit by seeking our own vengeance. Amen? Para hindi lang hinahanap natin yung magiganti tayo, yung magalit tayo. Or do we give in to being like those who afflict us? Afflict us. Amen? It is right that He afflict us, those who afflict you. Kaya nga, there is a cry for justice in the human spirit. Sa puso mo, alam mo yun eh. Lord, pero wala kang karapatan para sabihin mo, Lord, sana itong taong ito, lumiit siya. Hindi. Wala tayong karapatan. Kundi i-cry out lang natin at alam ni Lord, yung laman ng puso natin. We can be assured that justice will be done. Siya ang magtatanggol sa atin. Yet it will happen mostly after Jesus' return. Pagdating ng Panginoong Yesus, makikita natin kung paano po tayo pagtatanggol ng Diyos. Ang sabi ng ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 5 to 7.
evidence of the righteous judgment of God. Since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you. Lahat na nanggugulo sa inyo, ang Diyos magbabayad ang mga taong ito. Amen po? Sa lahat ng kanilang ginawa sa inyo. When the Lord Jesus is revealed, pag inihayag na ng Diyos ang tamang panahon na yon. So, wala tayong ibang gawin kundi manalangin. Ilapit sila sa Panginoon. Mga bagay, mga tao na galit sa inyo, sinasaktan kayo, pray for them. That the Lord enlighten them. Maliwanagan sila at maintindihan nila yung kanilang mga sinasabing laban sa atin. Pag hindi sila na-enlighten at hindi nila nakilala ang Panginoong Yesus, o sabihin natin nakilala niya ang Panginoong Yesus, pero nanatili siya doon sa bitter ng kanyang puso para siraan ka, darating ang time, si Lord po ang magtatanggol po sa atin. Amen po? And evidence number 3, God gave His persecuted people rest. Bibigyan ng Diyos ng kapahingahan ang kanyang bayan na inusig. We will receive 100-fold recovery, church, of all that we lost in being persecuted. Kaya kita mo yung 100-fold, itong mga na-persecute na nagbigay ng kanilang buhay sa ating Panginoong Yesus na kahit sila ay pugutan ng ulo, pero yung reward naman sila'y nasa tabi ng trono ng ating Panginoon. Wow. Pwede naman nating maranasan na kahit hindi mo maranasan yung beheaded, kung tayo po ay mananatiling tapat na sumunod sa kalooban ng Diyos. That we need to walk worthy o maging lumakad tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. This your hope purifies. Itong pag-asang ito na meron po tayo ang siyang patuloy na naglilinis sa atin, naghahanda sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat na humarap sa Panginoong Yesus. This increase more as persecution causes us to look to our glorious eternal future. Patuloy lang tayong tumingin sa Panginoon. Amen. Siya po ang pag-asa po natin. Si Kristo. Amen po. And 2 Thessalonians chapter 1 verse 5 to 7, manifest evidence of the righteous judgment of God. Sabi natin, to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. And Matthew chapter 5, verse 11 to 12. Blessed, sabi niya, mapalad are you when they revile and persecute you. Tama ba? Mapalad kayo kung kayo ay inuusig and say all kinds of evil against falsely for my sake, at sabihan kayo ng masasama laban sa akin, patungkol sa akin. Rejoice, sabi ng Lord sa verse 12 ng Matthew chapter 5. Rejoice and exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Hallelujah. Amen po. Magalak tayo. Kaya manahimik lang tayo parang isang tupa. Huwag tayong papaapekto. Kasi ang Panginoong Yesus, kung titingnan natin, never po siyang naapektuhan ng mga tao, ng mga Paraseyo, ng mga Saduseyo, ng mga umuusig sa kanya nung siya ay nasa katawang tao, na kahit ano pang sabihin na masasakit sa kanya, hindi po siya nagpa-apekto. The same with us. Darating ang time, ang sabi ng Bible, for great is your reward in heaven. Amen po? Dakila ang ating gantimpala doon sa langit, sabi ng Panginoon. In 1 John chapter 3, verse 2 and 3, we know that when He is revealed, pag nahayag na po,
we shall be like Him. Tayo'y magiging katulad niya. Everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Bawat isa, sabi niya doon, na ang kanyang pag-asa ay si Kristo, siya ay nalilinis sa kanyang sarili. At tayo ay magpapalinis ayon sa Kanya. Pure. Dalisay. Amen. Kaya patuloy po nating ipadalisay ang ating pong buhay. Iilang panahon na lamang po. Panahon na po para po tayo ay magseryoso. Huwag nating sayangin ang bawat nasimulan po natin sa Panginoon. Then sudden kalilimutan natin ang lahat. Kaya pagharap natin sa harapan ng Panginoon, huwag po tayong maging kaawa-awa pagdating ng panahon. Kasi ang sabi ng Bible, Panginoon, Panginoon, naggumawa ko ng himala dahil sa iyong pangalan. Bumuhay ako dahil sa iyong pangalan. Nagpalayas ako ng mga demonyo dahil sa iyong pangalan. Pero nasabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Lumayas kayo sa aking harapan. Ang mahirap yung tayo po'y itakwil pagdating ng panahon. Ang masarap pakinggan, well done, good, faithful servant. Enter to my kingdom and rejoice with me. Amen? That is my prayer. At yan ang maging prayer po natin. Yung sabihan tayo ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Amen? Kaya huwag tayong patitigatig sa mangyayari sa paligid po natin. Manatili po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Siya ang ating pag-asa. Each of these three manifest evidence of His good leadership sa kanyang mabuting pamumuno have a correspondence domino effect. May domino effect po ito. And progressively changing how we think. Okay? Feel and process pressure and His leadership in our life. Amen po? And then sabi niya, glorifies and His saints. Those who are transformed o yung mga nabago so as to respond in a way that is worthy of Jesus will bring glorify to Him on that day that He returns. That will be trophies of His grace. Yung po yung gantimpala. Yung mga mananampalataya ay magbibigay ng kalwalatian sa Kanya. Ito yung mga taong nabago, tumugon sa kapamaraanan ng Diyos at siya'y naging karapat-dapat sa Panginoon. Ito yung tao na magbibigay kalwalatian sa Panginoon pagdating ng ating pong Panginoong Yesus. This will be trophies of His grace. In 2 Thessalonians chapter 1, verse 10 to 11. When He comes in that day, sabi ng Bible, sabi ni Paul, to be glorified in His saints and to be admired, marveled o mamangha. Therefore, we pray that our God would count you worthy pagdating ng Panginoon. Ang sabi ni Paul, dalangin ko na pagdating ng Diyos, kayo'y maging karapat-dapat. Amen. Hallelujah. So paano tayo maging karapat-dapat? Not ashamed. Huwag tayong mahiya. We are to live away so we will not ashamed. We will not be ashamed, of our lifestyle that is coming. Sa pamumuhay po natin ito, huwag tayong mahiya. Sapagkat alam natin na malapit na dumating ang Panginoon. Huwag tayong mahiya na sabihin natin malapit na dumating ang Panginoon. Magbalik loob kayo sa Panginoon. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Si Kristo lamang ang ating buhay at pag-asa. Si Kristo lamang ang tunay na pag-asa sa mundong ito. Amen po. Kung inaabangan ng mundo ay makapag-mass production ng vaccine sa buong mundo upang mapatay na yung COVID na yan, yung virus na yan, church, meron po tayong tunay na pag-asa. In the natural, inaantay ng tao vaccine. But in the spiritual, if we have Jesus, we have 100% hope in assurance sa kaligtasan.
patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po. Huwag nating ikahiya ang Panginoong Hesus. Kahit saan man tayo dalhin lugar o saan man tayo naroon, lagi nating isaysay ang kadakilaan ng Diyos. Lagi nating ikwento ang kamatayan ng Panginoon. Lagi nating sabihin ang pag-ibig ng Diyos. Lagi nating sabihin ang pagpapatawad ng Diyos na siya'y mapagpatawad, na siya ay pag-ibig. Siya ay buhay. Amen? Huwag tayong mahiya. Not ashamed, sabi doon. And admire or marvel at, sabi doon, sa ating pinag-usapan, sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 10 to 11. As we endure persecution, amen? Endure, manatili sa pag-uusig na to. The Spirit redirect our marveling from the things of this world to marvel of the beauty of Jesus. Hallelujah. Tayo redirect, okay, ng Espiritu ng Panginoon upang mamangha tayo. Okay? Wag tayong, okay? I'm sorry. The Spirit redirect our marveling from the things of this world to marvel on the beauty of Jesus. Ang mamangha po tayo sa kagandahan ng ating pong Panginoon. It will be understood as we see the wisdom and glory of having marveled at Jesus Christ before He come to prepare us for that day. Ngayon pa lamang, mamangha na po tayo sa kagandahan ng ating Diyos, sa kabutihan ng ating pong Panginoon, sa biyaya ng ating pong Panginoon. Amen po. Sapagkat nasa huling araw na po tayo, patuloy nating ibigin at mahalin ng ating Diyos. Kaya nga, sabi doon, therefore, sabi niya, in view of these three benefits that give manifest evidence that enduring persecution result in long-term benefits for God's people. Ang dalangin ni Pablo that God would make them worthy of this calling. Yung maging karapat-dapat po tayo sa panawagang ito ng Diyos sa atin, which include preparing and making them fit to glorify and marvel at Jesus. Kaya ang buhay po natin ito ay dapat maging pitin sa harapan ng Diyos, suited sa Panginoon. Amen po. Para lalo po nating maranasan ang ating Diyos sa buhay natin. Lagi ko sinasabi sa inyo, ang Diyos ay Diyos ng himala. Kaya manatili po tayo sa himala ng ating pong Panginoon. Amen? Now, responding in a way that is worthy of Jesus. Pagtugon po natin upang tayo maging karapat-dapat. Kaya ang panalangin ni Paul that God would release the optimum environment, best environment, meaning blessing and precious, and increase the activity of His Spirit to result in strengthening His people until they respond to God in a way that He esteems are worthy of Jesus, thus enabling them to walk in mature partnership with Him. Habang binabaybay ko po ang Korintia na tinaaral ko, nandun pa lamang ako sa chapter 1, going to chapter 2. Ako po ay namamangha, kailangan talaga ng isang Kristiyano kasama natin lagi ang Espiritu ng Panginoon. Because He is the one. Kasi binigyan tayo ng assurance ng Diyos. Sa susunod ko na lamang itutuloy itong bagay na itong chapter 2 na ito na pag-uusapan natin. Pero gusto kong tapusin po dito mga kapatid po kay Kristo, doon sa Korintia. Kung gusto nating makapanatili sa buhay natin dito sa mundong ito, na kahit anuman ang mangyari, wag tayong lalayo sa Espiritu ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul, walk in the Spirit of God. To walk in the Spirit of God
Meaning to say, we can walk worthy in the sight of God. Sapagkat ang Espiritu ang siyang patuloy na magbibigay gabay sa atin sa bawat araw ng buhay po natin. Siya ang magpoprotekta po sa atin. Maging sa panahon ng mga pag-uusig na ito, maging sa panahon ng kahirapang ito, mga affliction na nangyayari po sa atin. Pero mga bagay ito na magdadala sa atin upang lalo tayong tumibay at tumatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Maaring yung suffering na pinagdaraanan mo ay karamdaman. Maaring yung affliction na pinagdaraanan o persecution mo, ito ay sa loob ng pamilya mo o sa labas ng tahanan mo. O ano man ang pinagdaraanan natin ngayon na paghihirap na ito. At ito ay pinahintulutan. God is a good decision making sa buhay po natin. Para itaas ng Diyos yung ating pananampalataya. Na siya ang ating Diyos, siya ang ating pag-asa, siya ang ating buhay, siya ang ating manggagamot, siya yung ating provider, siya ang Diyos ng kaayusan. Amen po. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sa gabi pong ito, na patuloy po nating maunawaan at maintindihan itong pinag-usapan natin. Let us be counted worthy o karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya ang buhay natin, patuloy nating ipasaliksik sa Lord. Lord, karapat-dapat ba ako sa aking paglilingkod? Worthy ba ako sa ikinikilos ko, Panginoon? That is the question. Worthy ba ako sa pinagdaraanan kong mga persecution o mga pagsubok sa buhay? Counted ba ako, Panginoon? Check our heart always. God o the Holy Spirit always reminding us to cultivate our heart who we are in the sight of the Lord. We are the saints of God. We are the believers of our Lord Jesus Christ. At ayaw ng Diyos, bawat isa sa atin ay tumalikod at mapahamak. Tayo po ay kawan ng Panginoon at ang nais niya para sa atin ay maging counted po tayo na karapat-dapat. Kaya ang panalangin ni Paul at ang panalangin ko bawat isa po sa atin, tayo ng pamilya ng CCIM ay maging karapat-dapat sa paanan ng Diyos. Sa kanyang pagdating, lahat po tayo ay makasama. Lahat tayo ay mag-rejoice. Lahat tayo ay tumanggap ng trophy ng biyaya ng Diyos. At makapamuhay tayo 1,000 years, this millennium, nakasama ang Panginoong Yesus na nagro-rule and reign sa mundong ito. Amen. Not only in the eternal life, but also in this millennium age, this coming millennium age. So para maging worthy po tayo, kahit anong persecution, kahit anong suffering, ang sabi ng Bible, ito'y nakataghana na, mangyayari ito. Dadaanan natin ito. Pero sabi ni Paul, manatili tayo. Let us endure. Amen po? Manatili po tayo sa mga pag-uusig, sa mga paghihirap na pinagdaraanan po natin. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat o Diyos sa iyo pong mga salita. Tunay nga na napakayaman ng iyong mga pangako, ng iyong mga salita. I pray, Lord, for the understanding ng iyong salita. I pray na ma-retain, Lord, ang iyong salita. Sa oras pong ito, Panginoon. Dalangin ko, o Diyos, sa bawat isa po sa amin, hindi maiksi ang iyong mga kamay at hindi nakapikit ang iyong mga mata sa mga pinagdaraanan ng bawat isa. I ask, Lord, for your abundant grace, Lord. I ask, Lord, for your mercy, O God. Remember us, Lord, as your people. Remember us, Lord, as your church, O God.
I ask for your deliverance, Lord, in the affliction, O God, of everyone, Lord. I ask, Lord, for your healing touch. Remember, O God, your daughter, Lord. Remember, O God, your sons, Lord. Remember us, Lord, as your people, Lord. Hallelujah. Ang sabi mo, Lord, kami templo ng iyong Espiritu. Ang sabi mo, Lord, kami mga anak mo. At kami, O Diyos, ay tinubos mo mula doon sa krus. Ano man ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, I pray, Lord, that ang bawat isa ay mag-endure, ang bawat isa ay makapanatili, Panginoon, at patuloy na mag-glorify ang iyong pangalan, Panginoong Jesus na banal. At ikaw ay Diyos ng himala sa bawat tumatawag sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, in the mighty name of Jesus, our Father. Thank you, Lord, for your miracle healing touch. Thank you, Lord, for your deliverance, O God. Thank you, Lord, for your inner healing. Thank you, Lord, for your provision, O God. In Jesus' name, thank you, Lord, for the peace, in hope, in salvation, in assurance of our life. Hallelujah. Salamat sa eternal life na meron po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ayaw naming mawala, O Diyos, ang mga ito. Ayaw naming mawala ang mga nasimulan po namin, Panginoong Jesus sa banal, Lord. Nais ka naming makasama. Nais ka naming makapiling sa iyong pagbabalik, Panginoong Jesus sa banal. Nais ka naming patuloy na maranasan sa buhay namin. Holy Spirit, inaanyayahan ka namin sa aming mga puso, sa aming mga tahanan, Panginoon. Lord, sa oras ito na sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, pagtaas namin sa iyong pangalan, inaanyayahan po namin kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Mangusap ka, Panginoon, at dalhin mo kami sa diwa ng pananalangin, Panginoon, para sa pamilya namin, para sa mga bansa at sa aming bayan, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan kung paano kami mananalangin sa pangunguna ng iyong Espiritu Santo. Hallelujah. Salamat po, Lord, as we worship you, O God, Lord. Nais naming maranasan ka, Lord, to worship you in spirit and truth, O God. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God po. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.